topic natin ngayon is about sa job interview and ano nga bang mga dapat natin maging itsura kapag sasabak tayo sa interview. So ako, nung nagtatrabaho ako or nung naghahanap ako ng trabaho, as in losyang na losyang ako. Plus, kung ano yung nakikita niyo sa akin sa vlog, yun at yun yung itsura ko kapag ako na ini-interview. Haggard, pawis na, hulas na yung makeup. So ayan. So ngayon, hindi ko alam kung ano yung kakalabasan nito and kung may improvement ako. Kasi dati, press powder lang, lipstick, then eyeshadow. As in, isang shade lang ng eyeshadow ginagamit ko. Plus, yung pila ko guys, nuknukan ng haba yung pila. And pagdating mo dun sa interviewer, wala na. Bukod sa kabado ka na, wala ka na maisip na matino. Plus, yung makeup mo, diba? Syempre, yan din yung magdadala sa'yo bilang presentable ka nga dun sa interview. So, ayan. Kailangan natin makeup. At sa mga first time pa lang guys sa interview, huwag kayong kakabahan kasi isa yan sa mga unang-unang makikita na nag-i-interview sa inyo on the HR kasi sanay na silang humarap sa maraming tao and marunong na silang bumasa ng kilos ng tao and the way how you talk guys, marunong na silang kumilatis kung sino yung dapat at hindi dapat tanggapin. Or else, yung mga kasabayan mo, may backer yan. Kahit saan talaga may madadaya, no? Grabe. So, yan. And then, sa pagme-makeup, so kung tapos ka nang mag-blush on, make sure na yung eye bag mo, girl, tatakpan natin yan. Kasi, kapag yan si eye bag, hindi mo natakpan, wala na. Kumbaga, paano magiging pleasing personality yung itsura mo kung yung eye bag mo nag-hello ng bongga? So, iisipin na to, ano ba ginawa nito ng mga araw na hindi ka pa nagtatrabaho, dumaan yung mga panahon na after graduation, ano na yung ginawa mo, kung naglarmienta ka lang, ganun, naghayahay. So, hindi ba naman din masasabi sa kanya na sa kakahanap ko ng trabaho, naging ganito yung tsura ko, napuyat na ako kakahanap. Siyempre, parang pagdating doon, nagpapaawa ka, diba? So, yung eye bag na yan, kailangan natin na itago. Although, minsan may advantage siya, naiisipin na iba siguro, kaya ganito to. Kakahanap ng trabaho, ganyan. Or siguro dati itong call center agent. So, iba-iba yung takbo ng isip ng tao. Kaya, much better, takpan mo na lang siya, te. Para hindi ka na rin, pati ikaw napapaisip. Positive kaya yung iniisip nito sa akin, o nega. Kailangan mo lang talaga siya i-hide para maging presentable naman kahit paano. So, ayan. Parang yung mga bakas na nakaraan mo, girl. Kapag hindi ka natanggap pala guys sa trabaho, sa unang trabaho nung gustong-gusto mong pasukan, okay lang yan kasi may marami pang kumpanya na pwedeng tumanggap sa'yo. And malay mo, diba, kapag ka nagkaroon ka na ng experience iba, tapos binalikan mo yung company na gusto mong puntahan, malay mo, diba, sa second attempt mo sa pag-a-apply, bigla ka na nilang tanggapin. So, kasi, syempre, may experience ka na. So, parang mapapaisip sila na, ay, sana pala una pa lang kinuha na kita. Parang yung jowa mo lang yan, girl. Sana una pa lang minahal mo na ng totoo kaysa nung kung kailan wala na siya sa feeling mo, tsaka mo lang siya mamahalin ulit ng totoo, 'di ba? Kasi laging ganun kapag ka first time mo lang, kumbaga parang lahat ng discrimination, lahat ng kung ano-ano iisipin sa yung kanegahan, may isip talaga nila kung kaya mo ba yung trabaho, ganyan. So, ayan. So, dahil sa pimples na yan, pati tong pimples na to guys, kailangan mawala rin yan. Kasi, hindi pwede yung haggard ka. Kasi sa trabaho, kapag nagtrabaho ka na, marami kang tao may encounter. Iba't ibang ugali ng tao. Syempre, may mga iba dyan, pasyonista. So, ikaw, hindi ka naman papasok bilang pasyonista. So, what if ang in-applyan mo, receptionist ka? So, syempre, kailangan presentable and hindi ka haggard kasi paano sila magtitiwala sa iyo na ito ba talaga yung trabaho mo, girl? So, ayan. Tapos, guys, sa proper attire, pwede ka naman din magsuot ng ganito. May mga pagganyang pa-under ka, diba? Pero mag-blazer ka. Tapos, pwede ka mag-slacks, mag-skirt. Pero, wag naman, girl, yung nuknukan ng iksi. Kasi, nakaka-disappoint yun. Okay lang kung above the knee or below the knee, pero yung sobrang iksi, hindi siya okay. As in,
Kasi ikaw rin ang mahihirapan yan just in case na mag-commute ka, papuntahin ka sa next step na o sa ganitong building pumunta ka kasi minsan dalawa yung building nila. So ayan, tapos kailangan iset natin to ng powder. So gagamitin ko to press powder ng Maybelline. So ayan, dahil set siya girl, kailangan lahat din ang kailangan mo sa interview, sa trabaho, nakaset. Yung ID mo, yung resume mo girl, hindi pwede isa lang, dalawa, tatlo, kung pwede gawin mo 10 para just in case na ramdam mo na parang feeling mo ay hindi yata ako matatanggap dito, tapos meron ka na daanan na hiring, naku girl, pasukin mo na rin yan. So sayang yung isang buong araw kung hindi mo itatry lahat ng mga hiring, kasi isa rin sa mga dapat, huwag kang pipili ng position na ay gusto ko ganito, gusto ko mataas na mataas na mataas, pero may mga ibang tao rin na after graduation, manager kagad, ganyan. Kasi based din yun sa, nila, sa personality, sa ability, and yung, nila, the way na pakipag-communicate sila doon sa, tawag dyan, sa HR. Then, after nun, papupuntahin ka na sa manager, ganyan. So, yung kapatid ko, guys, sobrang dami na nag-interview sa kanya. From 7 a.m., 10 p.m. na siya natapos doon sa interview. So, depende yun sa interview ng kumpanya. Kung isa, dalawa, tatlong tao lang yung mag-interview sa'yo. Then, minsan papabalik-balikin ka. So, kailangan talaga yung itsura mo, presentable ka pa rin. Para hanggang doon sa kaduluduluhan na mag-i-interview sa'yo, alam nila na fresh ka pa. At hindi ka pa as in totally na haggard dun sa interview na pinagdaanan mo. Magbala, first floor, second floor, third floor. Kasi the more na tumataas yung floor na pinupuntahan mo, mas tumataas yung position ng tao na mag-i-interview sa'yo. Then next guys, habang siniset natin yan, kailangan natin mag-time flash on. Kaya unahin natin tong eyeshadow. Eyeshadow tayo guys. Syempre, sa eyeshadow, hindi kailangan yung smoky eye na sobrang kailangan ba girl, mag-blue ka, mag-violet ka, ganon. So, hindi. So, this time gagawin natin yung natural lang para parang pwedeng no makeup look or something na masabi lang na may kulay yung mukha mo, kasi just in case na maset na to guys, wag mo mukhang maputla yung mata mo, and di ba nga nalagyan mo na siya ng concealer, so dapat itong mata mo sa ibabaw nito syempre may itim-itim pa yan. So para hindi siya ma-emphasize ng bongga or mapansin ng tao nag-i-interview sa'yo, kailangan presentable ka. So gagamitin ko ito para sa buong talukap ng mata ko. Pwede kang mag-smoky eye kung ang gamit mo ay natural colors lang. Pero kung gagamit ka ng makulay, depende. Meron din namang iba na natatanggap doon, and depende din dun sa itsura ng tao na gagamit. Kasi syempre, di ba, kung hindi ka naman marunong mag-makeup, bakit ka mag-smoky eye na may kulay? So, makikita kagad yun ni interviewer na may mali dito sa itsura nito. Kasi mamaya isipin niya, what if natanggap ka na sa trabaho tapos ganyan yung itsura mo lagi, papasok ka, diba? So, syempre, ang pagtatrabaho guys, hindi yan party sa gabi na papasok ka lang para magpaganda, ganon. Para masabi lang diba na may makeup ka. Then next, blush on. And guys, so just in case na mag-a-apply ka nga diba ng trabaho, kailangan mong gumamit ng blush on na powder. Para just in case na katulad nito makapal siya, diba? Pwede mo pa siyang mabura. Pero ngayon, hahayaan lang natin siya na makapal kasi syempre, babiyahe ka pa, mahuhulas pa yan. So, ayan. Liquid eyeliner. Para kahit mahulas yung eyeshadow, may buhay pa rin yung iyong mga mata. So, dahil hindi tayo marunong mag-cut eye, kailangan mo lang gawin yung as in na kung paano ka mag-eyeliner guys. Kasi sa pag-apply naman ng trabaho, hindi naman natin kailangan ng bonggang makeup.
Tulad nga na sinabi ko sa inyo, kailangan lang talaga magmukhang presentable yung mukha mo. So, just in case na kapag ginawa mo yung cat eye and hindi ka marunong, sasablay ka, girl. So, yan. The next, mag-lipstick na tayo. Ang gagamitin ko, itong Eyedol, letter F. So, dito na tayo ngayon sa lipstick at ang gagamitin ko ay yung Eyedol, letter F. So, medyo ma-pink siya, guys. Then, sa pag-lipstick naman, guys, hindi mo kailangan gumamit ng kulay violet. Alam niyo yan. So, ang mostly na ginagamit sa interview, red. Much better red, guys. Kasi, mas mukha kang corporate doon kasi just in case na gumamit ka lipstick na violet, orange. So, do you think proper pa ba siya? So, etong pink, mukha siyang red. Ito yung kulay niya, guys. So, pag in-apply mo siya, ganito yung kulay niya ngayon sa labi mo. Pwede ka namang mag-pink, depende sa'yo kung kaya mo siyang madala and depende din dun sa damit mo. So, kasi itong pink na to, hindi siya as in pink na pabebe, na as in pink talaga siya. So, para siya may pagka-hint na, kung titingnan mo siya as in literally, mukha siyang pink, pero kapag ka nagtagal siya sa'yo, para siyang red. So, yun guys, at dahil tapos ka na sa eyeshadow, liquid eyeliner, yung eye bag mo as in, natakpan mo na siya. At ito mamaya tatanggalin ko to. Or, kung kaya mo panindigan, pwede naman. So, ayan. Tapos, yung kwintas mo, pwede rin kung ito yung gamit mo, pero much better kung tatanggalin mo to. Papalitan mo siya ng mga rose gold. Mas prepare siya or proper. Then, syempre, di ba kung nakaganto ka na, tapos magbe-blazer ka na lang na itim, plus kung naka-slacks ka na, naka-skirt, okay siya. So, kung okay naman din, kung bagay sa'yo to, wala naman din siyang problema kasi simple lang siya, or else yung marami kang bling-bling dyan, pangit guys. Mas simple, mas okay. Then, punta naman tayo sa buhok. Pwede kang magtali ng ganito, just in case na naiinitan ka, syempre, babiyahe ka, ganyan. So, dahil bumabiyahe ka, kailangan mo magtali ng buhok. O kaya naman, just in case na maiksi yung buhok mo, diba? Wala ka nang intindihan, girl. Ganyanin mo na lang, mag-clip ka na lang. So, yun. And, mostly, ang ginagamit nilang bag, kulay itim. Depende rin dun sa aura mo, girl. So, yan. Pwede na, te. Trabaho ka na. So, sa paghanap mo ng trabaho, huwag mong bubusugin yung bag mo rin kasi ikaw rin yung mahihirapan just in case na magpalakad-lakad ka kung saan-saan. Kasi, pagod ka nakakabuhat ng bag mo. What if may mga pinakuha pa sa mga requirements, diba? So, yan. Kailangan dalhin mo lang. Ayan, pang-retouch mo, payong, wallet, cellphone. So, yun, panyo. Then the rest, huwag ka na masyadong bumili, huwag ka na munang dumaan sa mga mall na mapupuntahan mo. And i-priority mo yung resume mo, girl. And extra IDs, just in case na on the spot matanggap ka. So, dahil okay na tayo dyan, tanggalin natin itong tali natin. Kailangan, kung gusto mo, ganyan ka na. Diba? At, just in case guys na meron kang bangs, kailangan mo yan. Meron pa tayong hindi nagagawa. Hindi pa natin siya nasiset. So, after mo mag-blush on, mag-makeup, kailangan mong iset yung iyong makeup, girl. Nakalimutan ko siya. So, ito yun guys. Isa sa mga panic mode just in case na magtatrabaho ka. Para maless pala tong kapal ng blush on na nailagay ko. Kailangan ko siyang iset netong Super Fresh. Maybelline New York Super Fresh. Long lasting 2-way cake. So, ayan. Para
hindi agad-agad mahulas yung makeup natin, bes. Then, nasa sa'yo yan. Kung mag-apply ka ng trabaho, kailangan mo pa na naka nose line, naka highlight. Pero sa akin guys, ito lang yung gagawin ko, and ito lang yung ginagawa ko just in case na sumasabak ako sa interview. So, mas malaki yung improvement ko ngayon kasi as in full makeup na ako compare nung dati na press powder lang, lipstick, blush on. Then, eyeshadow, isang shade lang. So, ngayon, meron na tayong level up. Meron na rin ako liquid eyeliner. Kasi, sobrang simple lang nun. Siyempre, kapag hulas ka na, mas mauunang makuha yung fresh. Isa din sa mga advantage nun kapag ka nasa interview ka, fresh, looking good. Diba? O, diba? Kasi kung haggard ka, wala eh. Kumbaga pa, ano yun siya eh, bawas points. So, yun. So, yan. Then, just in case na magpawis ka guys, mag-blot-blot ka na lang. So, wag mong as in punasan ng bongga kasi mabubura na yung makeup mo, girl. And, ayan, just in case na ito na yung prepare mo na hairstyle, make sure yung bangs mo, kung meron kang bangs katulad ko, i-clip mo siya, i-ganyan mo siya. Pero mostly, yung iba naman, naka-ganito lang yung buhok, nakabuwaghag. Pero just in case, guys, na ikaw na yung next dun sa interview, ikaw na yung next na papasok, before lumabas yung mas nauna sa'yo, punta ka ulit ng CR. I-check mo yung makeup mo kung okay ka pa, kung fresh ka pa, yung buhok mo kung gulo-gulo na. Then, bago ka pumasok sa loob na magi-interview sa'yo. Kasi, kailangan pagpasok mo pa lang doon, plakado ka na eh. Preparado ka na. Then, tsaka ka sumabak doon sa Q&A ni HR. So, kapag ka nasa interview ka na guys, kailangan confident, focus ka lang sa question, and isa sa mga dapat yung tandaan na hindi mo kailangan magyabang o magpahangin na, oo, kaya ko to, yes, I can do everything. Girl, kapag pumasok ko dyan, for sure, papahirapan ka kasi sinabi mo, I can do everything. So, syempre, kailangan mo rin sabihin na willing to learn, etc. Boom boom pow. Diba? Then, yung mga gay lingo na ginagamit ko, yung boom, akich, huwag mo siyang gagamitin, guys. Huwag mo siyang gagamitin sa interview. Yung mga salitang pang public, ganyan. So, iba yung salitaan corporate. So, kailangan mo pa rin naman mag-English much better. And if wala ka naman din confident na magsalita ng pure English kasi iniisip mo na, what if bigla akong mabarok, o bigla akong makita or ma-recognize na yung grammar ko mali. Huwag ka magpapahalata, girl. Mag-Taglish ka, okay lang yan. Hindi naman siya bawas points. Basta importante na sasagot mo yung mga tanong niya, and just in case na tinanong ka niya in English, sagot ka in English. And kung hindi na talaga kaya, girl, dinudugo ka na. Pag-Taglish ka. Kasi kahit naman mag-Taglish ka, Tagalog din naman yan nagtatanong sa'yo, diba? Or else, American siya or foreign, call an interpreter na besh. So yun. At yun guys, so ito yung mga na-encounter ko nung mga panahon na nag-a-apply ako ng trabaho, and hindi ko naman din masasabi na naging successful ako doon sa interview na nangyari sa akin kasi mostly doon ko nakita lahat ng weakness ko about sa interview, and sana lahat ng mga fresh grad hindi nyo maramdaman yung kaba na naramdaman ko. And yes, mararamdaman mo yung kaba, pero the more na naghahanap ka ng trabaho, patagal ng patagal, dumadami yung mga interviewer mo, mga na-encounter mo. Syempre, dapat diba nawawala na yung kaba mo. Kasi ako, nandoon pa rin yung konti kong kaba. Syempre kasi, yun nga, wala akong confident na sana kayo, meron kayo nun guys. Kasi, kung wala kang confident, madiskarte ka, medyo alanganin eh. Pero kung pinagsabay mo yung madiskarte ka, may confident ka, magaling ka, girl, kahit isang interview lang mga ano mo, mapuntahan mo, for sure kinabukasan, pasok ka na sa trabaho mo. So, may experience man o wala, basta meron ka nung tatlo. Confident, yung madiskarte, alam niyo na yun guys, makakapasok kayo, and kung paano kayo sasagot doon sa interview. So, sa interview, lagi sinasabi sa akin ng kuya ko, na yun yung pinakamadali para sa kanya kasi nga explain mo lang din yung sarili mo,
sasabihin mo lang kung sino ka, and kung hindi mo kilala yung sarili mo, girl, hindi mo siya may express sa ibang tao. Then meron din mga term na dapat gamitin sa interview at hindi, na kung saan kung i-express mo siya or sasabihin mo, may way kasi kung paano siya sabihin in a proper way, hindi yung parang pinagyayabang mo pa, yung parang mahangin ka. So, depende yun sa communication na gagawin nyo or sa pag-uusap nyo. So, after ng interview, then next, meron ka na naging kaibigan dun sa pila or kung sino man yung mga nakasama mo on the spot, on that day. Hindi kayo pwede mag-usap na, ay, ganito yung tinanong niya sa akin, ganito. Kumbaga, parang ginawan mo na siya ng review about dun sa interview mo, na kung saan mas preparado siya. Kumbaga, ikaw, kinabahan ka dun sa loob na survive mo siya, preparado, alam na niya gagawin niya. So, mostly lahat ng mga interview pare-pareho lang. Minsan, naka-reshuffle yung questions. Minsan, may mga konti lang dahil, okay, na-impress mo na ako. I will call you. Diba? Mga ganyang mga keme-keme. So, yun. At, yun guys, sana na-enjoy nyo yung aking experience sa mga naganap at yung mga sinabi ko sa inyo. At ito yung improvement na makeup, na kung paano yung gagawin ko sa interview ko. And just in case na mahula siya, make sure na meron kang pang retouch and huwag kang magre-retouch maya. Ang tip ko sa iyo, just in case na malapit ka na sa pila or ilan na lang yung taong nasa harapan mo na tatawagin, doon ka mag-retouch. Kasi kung malayo pa lang, retouch ka na ng retouch. What if may nakita sa iyo na secretary ng HR, ganyan, o ni manager, na, ay sir, wag mong ano yan kasi puro makeup lang gagawin yan. Kasi doon sa pila, naka-makeup na lang yan. Hindi siya katulad ng iba na nakabahan, preparado, hawak yung resume, ikaw hawak yung makeup, diba? So, retouch ka pag malapit ka na. Pero kung malayo pa, kumalma ka, isipin mo na kaya mo. So, yun. So, yun guys, muli sa mga fresh graduate, good luck sa inyo. Good luck sa mga magiging bagong trabaho nyo. And sa mga working student, super saludo ako sa inyo lahat guys. Alam ko yung hirap kung paano maging working student, lalo na ipanggabi ka, tapos may exam ka pa, may terror ka pang teacher or prof. Grabe yan. Diba? So yun, muli sana na-enjoy nyo. Bye! Hanggang sa susunod na hugot. Ano yung nangyari sa buhok?